So, ang pangalawang pagparito ni Kristo Jesus ay pinakamakapangyarihang pangako sa Biblia. Ito, si Jesus mismo ang nagbigay sa atin, ang nagbigay ng katiyakan sa kanyang mga followers na talagang siya ay babalik, mga minamahal na kapatid. Ito ang kanyang sinabi sa Juan 14, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang sa 3. Huwag pagulmihanan ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko sana sa inyo na ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makaparoon na at naipaghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ako'y muling paririto upang kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan man ako pumunta, kayo naman ay doroon din. Meron siyang mga mahalagang pangako. Ang pangako ng kanyang pangalawang pagparito, ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na mananatili, na matapat sa kanyang magtatapat na maglilingkod sa kanya. Ayan po, second coming. Gabi-gabi natin nakikita ito, mga minamahal na kapatid, na kung saan ang mga tao ay ganito talaga ang sinasabi sa Isaias Kapitulo 25, versikulo 9, na sasabihin ng mga tao, narito ang ating Panginoon, ating hinihintay siya, tayo'y magagalak sa kanyang pagliligtas. Ito ang ating Diyos. Ang makapagsisigaw lamang dito, mga minamahal na kapatid, ay ang mga kaluluwa o mga individual na sa kasalukuyan ay naghahanda sa pagsalubong sa kay Kristo Jesus. Ang paghahanda nito ay may kalakip na batay sa ating pinag-aralan noong unang gabi ng linggo, kailangan magpapakabanal. Kasi ang sabi sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 14, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. At ang kabanalan na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Diyos. So kailangan talaga tayo, habang tayo naghihintay sa pangalawang pagparito ni Kristo Jesus, tayo po ay magpapakabanal. Kasama sa pagpapakabanal ang pagtupad sa kanyang kalooban, pagtupad sa kanyang mga utos moral at ang utos tungkol sa magandang kalusugan, yung tungkol sa pagkain. At kasama sa ating pagpakabanal ay yung perpetual na pangingili ng araw ng Sabat. Lahat-lahat ng ating napag-aralan, kabahagi po yun ng pagpapakabanal. Ninyo yung alapaap na tumanggap sa Kanya, yun po ang napakaraming anghel. Parang ulap na lamang sa paningin nila, at si Kristo Jesus ay iniskurta na papunta sa kaharian ng kalangitan. Habang tinitingnan nila ang langit, habang siya tumalayo, narito ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may maputing damit. Biglang tumayo sa kanilang, samantalang 11 lang sila, na apostoles, 11 na lang silang natira, kasi ang isa doon nagpatiwanan na yung nagkanulo kay Kristo Jesus, si Judas. At bigla na lang nag-appear sa kanilang tagiliran ang dalawang anghel, nakaputi ng damit, at ang wika, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatinalay, tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit,
ay muli rin paririto na gaya ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Sa makatuwid, sa pagbabalik ni Kristo Jesus, physical siya nakikita, makikita. Bakit? Kung paano siya nakita sa pag-akyat niya, sa pagbabalik naman ni Kristo Jesus, makikita din siya. Sa pag-akyat ni Kristo Jesus, espesyal ang labing isa ang nakakita. Pero sa pagbabalik ni Kristo Jesus, sabi sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 7, lahat ng mga mata makakita. So, ang pagbalik ni Kristo Jesus, literal, physical. At sabi dito sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11, sabi sa Tito 2:13, ito po ang sinabi, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. So, physical po talaga. Babalik si Kristo Jesus. Sa pagbabalik niya, ayan sa Apokalipsis 1, versikulo 7, mga kapatid, makikita siya ng lahat ng mata. Ang lahat ng mga tao dito sa planeta ito, saan man silang damo ng daigdig, sa pagbabalik ni Kristo Jesus, makikita siya. Bakit? Sa pagbalik ni Kristo Jesus kasi, kasama niya ang lahat ng mga anghel at magkakaroon ng kaingay. Bukod sa siya ay nakikita, audible, na may ingay kasi ang kasama niya lahat ng mga anghel, may mga tumubita, mga minamahal na kapatid. Sabi dito, narito siya ay pumaparito na sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nagsiulo sa kanya. At ang lahat ng angkan sa lupa ay magsisitigahoy o magsisiiyakan dahil sa kanya. Gayon din siya naman. So, pagbalik ni Kristo Jesus, magkaroon ng espesyal na resurrection, yung tumusok sa Kanya, yung nagpatok sa Kanya sa krus, yung nagpapahirap sa Kanya, yung naglagay ng istunghan na nakalublog sa suka, na pinainom kay Kristo Jesus, yung tumusok sa Kanyang tagiliran, at yung mga tumutuya na nagsasabi na kung siya ay anak ng Diyos, bumaba siya sa krus at upang kami ay maniniwala. Lahat ng mga iyon, sa pagbabalik ni Kristo Jesus, magkaroon ng special resurrection. Ipapakita ni Kristo Jesus na nandito na ang inyong pinahirapan. Nandito ang Kristo na hindi ninyo tinanggap, hindi ninyo paniniwalaan. Kaya ang lahat ng angkan sa lupa ay mag-iiyakan. Mag-iiyakan, mga minamahal na kapatid. Hindi ka mag-iiyakan, mga minamahal na kapatid, na sa pagbabalik na niya, kasama niya ang mga anghel. Lahat ng anghel sa kalawakan, makalangitan, kanyang kasama. Sa pagdating ni Kristo Jesus, dinescribe ni Ellen White na sa silangan, may makita ka na kalahating palad na ulap, habang papalapit, lumalaki ng lumalaki at lumiwanag. Nung malapit ka talaga, ay nakakasilaw na, parang kidlat na talaga na hindi matindigan. Dahil yung ulap pala na yun, ay talagang kumpul ng napakaraming mga anghel. Ang sabi sa Daniel Kapitulo 7, mga libo-libong mga anghel at 10,000 na mga 10,000 ay nagsitayo sa kanyang harapan at ang kahatulan ay nalagda. Mga kapatid, ganyan karami. Walang kahit isang anghel na matitira sa langit. Kaya sabi sa Apokalipsis Kapitulo 8, versikulo 1, nagkaroon sa langit ng katahimikan sa loob ng 30 minutos. Walang ingay talaga doon, walang naiiwan doon. Lahat kasama ni Kristo Jesus. At alam na ninyo mga minamahal na kapatid, kung ano ang trabaho nitong mga anghel.
Sabi, susubuhin ng kanyang mga anghel na may matinding trumpita. Oh, kaya maingay talaga. Yun ang dahilan kung bakit ang mga tao makakita talaga kay Kristo Jesus. Kasi doon sa ere, masyadong maingay ang mga trumpita ng mga anghel. Mapatingala talaga. Oh. Tapos ang kanilang trabaho, sabi diyan, and they shall gather together his elect from the four winds. Sa lahat, four corners of the world, north, east, west, and south, ito ang trabaho ng mga anghel. Kasi ang kanilang pabalikan ay ang mga taong mabubuhay, mga patay na bubuhay, buhat pa sa panahon ni Adan at Eva. Bubuhay na ang minamahal na kapatid para dadalhin na doon sa paraiso na ang tawag ay Bagong Jerusalem. Ang kalunan dito, tingnan mo ang reaksyon itong mga sa ngayon ay tinatawag natin mga makapangyarihan sa lupa. Mga hari, mga generals, sa Biblia, ang pinagin dito, mga hari. Dahil ang presidential form of government, hindi pa yun. During biblical times, wala ang presidente. Puro mga hari, mga prinsip, mga reyna. So sabi dito, Revelation chapter 6, verse 14 hanggang 17, ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong ng aklat kung nanulun. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at bawat alipin, at bawat kaya ay nagsipagtapos sa mga yungin at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Sabi nun. At kami yung itago sa mukha kung nakaupo sa tundukan at sa galit ng Kordero, sapagkat dumating na ang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. Pangwakas niya mga minamahal na kapatid. Kaya ngayon pa lang, ang Diyos ay hinihimok na ang bawat isa sa atin na kailangan ihanda natin ang ating sarili para sa pagsalubong sa kanyang pagbabalik. Kasi ang makatayo lang talaga sa panahon na yan na hindi maaapektuhan kahit anong kalamitan, yun lamang mga silyado na ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao na natatakaran ng Espiritu ng Diyos para sila ay bibigyan na ng katawan na hindi na masisira, hindi na mamamatay. At sa pagdating nga, yung ating sinabi kanina, sasabihin sa araw na ngayon, narito ang ating Diyos, ating hinihintay siya, at tayo'y ililigtas niya. At tayo'y, ito ang ating Panginoon, tayo'y magagalak at matutuwa sa kanyang pagliligtas. Sa panahon na yung mga pinamahal na kapatid, ito, habang ang isang grupo ay natatakot, umiiyak, na nag-request na sa mga pato at sa mga bundok na natabunan sila, ang isang grupo naman ay natutuwa na dumating na si Kristo Jesus. By the way, ito ang sinasabi ni Propeta Daniel ay sinusundan pa ang sinabi ni Propeta Isaias. Sabi sa Daniel 12, versikulo 2, marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba sa walang hanggang buhay at ang iba sa kahihiyan sa walang hanggang pagkapahama. Mabubuhay na sa pagdating ni Kristo Jesus. Sa kasalukuyan,
ang mga patay buhat sa panahon ni Adan at Iba nandito pa sa planetang ito. Wala nandun sa langit kasi kung ang mga patay ay halimbawa ang mga patay ay talina sa langit kagad ay dapat hindi na babalik si Kristo Jesus. Antayin na lang na ang mga tao ay mamamatay na lahat. Pero hindi ganoon, sabi sa Biblia, ang mga patay ay walang kaalaman, walang karunungan. Sabi sa Ecclesiastes 9, versikulo 5, nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang mga bagay na nangyari sa silong ng lupa o sa silong ng langit. Wala na silang buwan. Ang kanilang pag-ibig, ang kanilang mga pinanakit, lahat ay wala na. Wala man silang kagantihan sa silong ng araw.